God bless you, my beloved preacher Pervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, maminamahal, tayo po'y dumalangin. Opo, nagilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkakataon, kalubos sa amin. Kaya kami ay nito ngayon upang alalahanin namin ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, paghirap sa cross, upang kami magkaroon ng kaligtasan. Thank you so much, Lord, that you bless the every part of the service from joyful souling, the song of the choirs, children's, youth, and singles, adults, and finest. Thank you so much that you bless us all the Bible study, the testimonies that we heard, Lord, the giving of our tithes and offering, that we do it, you return the blessing to us, Lord. To the first leading prayer by the pastor, anoint me. I cannot do anything without you, my God. The word only my wisdom, my knowledge, standing. I bind Satan, cast out hindrances right now, Lord. In the midst, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, our Lord Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist. Well, this Almeida and time prophet of our loving God, and will us remember and cherish the blessed memories and our precious teacher, beloved stand pastor, Lincoln Almeida, and our beloved children, the blessed Almeida family. And I greet also my beloved co-workers, preacher, my beloved family, and to all of you, my dear brothers and sisters. Sa lahat aming mga webcast viewer na doon hanggang ngayon, maraming salamat po na nandito pa rin tayo. Palakpakan po natin ang ating malapangin. Everybody, praise the Lord. Mga minamahal, makinig po kayo dahil importante itong ating pag-aralan. Ito po'y dugang lang, continuation sa Bible study itong beloved preacher Lulong Sibilia. Para sa mga kapatiran nga baguhan, maka-aware kayo. Dahil yung nakita natin sa buong daigdig ngayon, ngayon po, ginamit lang ng demonyo dahil sa conspiracy ng mga world leaders, ginamit itong itawag na coronavirus. Para ma-impose nila yung matagal na nakasulat through vaccine, so makontrol nila ang mga tao sa buong daigdig. Pero actually, sa una pang panahon nitong articles nga nakasulat dito nga i-control nila ang buong daigdig by means of this 666. Amen. Amen. Sa Revelation chapter 13, verse 16 up to 18, nakasulat po doon. Manya, basahin natin na. Kaya sa unang panahon pa, sabi nga sa Revelation chapter 13, 16 to 18, nga you cannot buy or sell kung wala kang tatak ng 666 in your right hand or in your forehead. Amen. Amen. So, tandaan natin yan. Yun na nakasulat doon. Pero sa article, sa ginawa nila, nadagdagan. You cannot travel, you cannot process, everything, lahat without this vaccination card. So, ginawa nila. You cannot enroll, niipit nila. Actually, nakasulat na to. Amen? Amen. Kaya may basahon sa ako sa inyong nakasulat diri sa leaflets. Paminaw ka mo. Ito, people of the world, wake up. Yan ang nakabutang. People of the world, wake up. Revelation chapter 13, verse 16 up to 18, unya, basahin natin. Of the Roman Catholic Bible state that the Antichrist, the Antichrist would surely impose 666, his number to all the people of the world, that no man could buy or sell, save he has the 666 either on his right hand or in his forehead. Agtang. In Revelation chapter 14, verse 9 up to 12, mamaya basahin natin din yun. State that those who will receive such number
will suffer in hell. For all eternity, those who will not receive the number will be beheaded. As proven by Revelation chapter 20, verse 4. The prophecy of the Bible in Revelation chapter 13, verse 16 up to 18, would be soon fulfilled. Ito mapulpid, matuman. As supported some symbols of the Antichrist, 666. As such, like the barcode, mga barcode na karon. And the barcode used the sign of 666 of the computer. Yung ganun, may mga ganun, barcode. And most of by his documented articles here and there, authored by the Pope John Paul II. Sa una pa ni, buhi pa si John Paul. Ang author ni si Pope John Paul II, such article is true copied from the original. Ito, asa nila nag-iumpisahan. Metropolitan Area of Sao Paulo, Hygienopol 90-01-20, 3 Paulo Ruas Postales. Dami number, 30455, 542, ilan yung mga code? 001, Paulo the Conference on June 26, 1985, by Pope John Paul II, here the 16 articles published in the meeting on the date of June 20, 1985. Imagine, June 20, 1985 pa to. Pinagmitingan itong 16 articles na ginawa nila. Anong nakasulat sa 16 articles? Paminaw ka mo. Itong number 1 nga article. Nobody from now on will have access to all postal services without the number. Kita mo? Hindi ka makasya sa mga postal services mo ID without the number of 666. Number 2 article, nobody shall be employed in any factory or school unless they have the number. Hindi ka maka-employ sa mga school, sa mga factory, kung wala kang number ng 666. Article 3, no students shall be registered in any school without the students or any parents having a number. Pati mama, parents at bata. Wala ka 6, hindi ka enroll. Article 4, every soul that is not conformed to the social fact will not be able to buy or sell without the number. Tamo, ang tao na walang tatak nito, hindi ka na makabaligya, hindi ka makapalit, makapagnegosyo. Number 5 article, no one shall be able to sell or buy food, nor shall there be able to plant food without the number. Pati pagtanim, hindi ka na makatanim. Amin ba? 6, no one shall be able to deposit or withdraw money without the number. Hindi ka na makadeposit ng kwarta sa bangko, maka-withdraw without the number of 666. Ngayon, pag wala ka vaccine card, maglisod ka na. Amen? Di ka makasulod sa bangko, di ba? Di ba? Di mo ako maka-amen. Yan na ba? 6 article, no one shall be able to deposit or withdraw money without the number. Article 7. If anyone does not recognize or denies the articles of this union, this shall be severely punished with death. Kita mo? Pag hindi daw ang mga tao mag-recognize sa net, mag-deny ani, hindi mo dawat ng 666, sila po ay severely punished with death. Talagang parusahan at patyon. Kamu sinabi ng Pangulo eh. Pag hindi kayo magdawat, mag-vaccine, patyon ta mo. Ha? Yun na. Amen? Article 8. Any person that does not have the number shall not be permitted to travel. Pag wala kang number, you're not permitted to travel anywhere. Article 9. The economical unities. Ano yung economical? Grupo ng lahat ng mga religions, tibo kalibutan, nga mituo kanila. Unities, nag-unite sila, shall be decided upon the approbation of the number.
Imagine, kailangan magmimbro ka dito sila, may number ka. 10. Importation and exhortation, its exportation shall be carried out according to the number. Pati pag-import ng business o pag-import at saka pag-export, kailangan madala mo lang doon kung may ka number ng 666. Article 11, there shall be an international monetary system with the approbation of the number pa rin. Grabe. International na. Monetary. Kwarta na. Kailangan may approbation by the number. 12. The churches, ito, maminaw. The churches shall unite in one day, Sunday, according to the number. Sunday pa. Pilito nila mag-unite ang danang churches sa isang araw lang. Kailangan tatakan tayo ng 666. Yan ang nakasulat na. Kita mo, ginapahunong ta. Hindi pa man sila makapugos. Amen. 13. Poverty shall be relieved for a better life in all countries according to the number. Ang kahirapan daw, poverty, shall be relieved. Ang kahirapan, ma-relieve. For the bitter life, kita mo, mga ngako nila, ang kahirapan daw, ma-relieve, matugunan sa magandang buhay kung kita lahat magpatatak ng 666. 14, no one shall be permitted to hunt or fish without the number. Pati pang hunting, pati pang huli ng isda, hindi ka na makahimo pag wala kang tatak ng 666. Ibig sabihin, control good nila ang tibok kalibutan. 15. All transportation system of the world shall be dealt according to number. Tanang transportation throughout the world. Airplane, ship, transportation by land, kontrolado na nila yan. Kita mo nangyari na ngayon? No vaccine, no ride. Eh? Nakasulat na daan to. Amen. Last 16. No person shall be admitted into a hospital without a number. Hindi ka ma-admit sa hospital kung wala kang number. Mga naka lang naman, iswab test pa. Pag swab test, ang result, positive. Buanga. Ay, sorry. Mainis tayo, di ba? Mga anak na lang iswab test, tapos positive pa. Di paano yung paglilibor? Mga anak na lang pahirapan mo pa yung tao. Grabe nga mga tao ito. Sabi ko, dapat mga anak ka doon lang sa kumadrona. Kaso hindi pirmahan ng health pag wala sa kumadrona ka, hindi lisensyado. Kailangan plano na dito ka sa health center o either sa hospital talaga mga anak. Imagine. Magtataka tayo, nakasulat na kasi. 1985 pa to na article, buhay pa si Dan Pulisican nga po. Sinulat na to. Kaya naman tataka tayo, nga ito na nangyari. Ginadandahan tayo. Kaso lang, hindi pagad sila makapenetrate dahil mayroon pong kapangyarihan ng Diyos na nalaganap sa buong daigdig. Everybody say, praise the Lord. Kaya mami na mahal, nakasulat, before tayo magbasa ng Revelation, dito muna tayo sa 2 Thessalonians, chapter 2, verse 1 up to 9, para masamtan natin maintindihan. Pag-ibasa. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 up to 9. Ito po nakasulat dito. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kabanata 1 hanggang 9. Talata 1 hanggang 9. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. 2. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. 3. Kami ay nararapat, mga kapatid, na 2 Thessalonians chapter 2.
Second Thessalonians, Praise the Lord. chapter 2, verse 1 up to 9. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Tesalonika, Kabanata 2, ang talata ay 1 hanggang 9. Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo Amen. at sa ating pagkakatipon sa Kanya. 2, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip, Amen. at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na waring bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Amen. 3, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Purihin natin malapay na sa 4, sulat na. na sumalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Exalt himself as God. Ano pat, siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siyang nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Amen. 5, hindi baga ninyo naaalala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. 6, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, Amen. lamang ay may pumipigil ngayon Lamang may pumipigil gayon. hanggang sa alisin ito. 8, at kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Yesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. 9, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Amen. Everybody Amen. say praise the Lord. So nakikita na po natin. Amen. So ang pagparito ng Panginoon napakalapit na. Ito na po yung nangyayari. Ngunit, sabi dito kanina, hindi lang siya makapag-penetrate ng todo, yung gusto ng demonyo, dahil mayroon pa daw pumipigil. Amen. Ito dito. And now we know that withhold it, that he might be revealed in his time. Mayroon pang pumipigil, mayroon pang humahawak, mga minamahal, na hindi pa siya makapagpahayag ng lubusan. Ngunit sa city, for the mystery of iniquity shall already work. Ang misteryo ng kasamaan, gumagawa na. Dito na, kumikilos siya sa atin. Amen? Kumikilos na. Only, he no longer lit it. Hindi lang siya. Ayan, no? Only, he who now lit it will lit until be taken out of the way. Hindi pa siya makapag-penetrate dahil mayroon pang pumipigil. May pumipigil pa. Ngunit pagbalik ng Diyos, diyan papasok na siya until he will be taken out of the way. Kaya wala ibang tayong pag-asa, mga kapatid, kundi pagbalik lang ng ating malapangin. Sabi ito, hindi tayo maging ignorante. Hindi tayo magulumihanan, hindi tayo matatakot, hindi tayo mahadlok, even in the spirit, even in words, even in letter. Di yung pagbabalik ng Diyos, napakalapit na. Amen. Ngunit ito lang tandaan natin, sa pagbalik ng Diyos, sa 8, and then the shall wicked rebuild whom the Lord shall consume with the spit of his mouth, and shall destroy his brightness of his coming. Ngunit pag diyan na siya, yung taong siksiksik, ang tawag dito, son of perdition, anak ng kasamaan, nga siya uupo sa templo at sabi niya, ako'y Diyos. He exalted himself as God. Siyang tatayo. Kaya yun natawag nila ngayon sa kalibutan, gusto nilang demonyo magkaroon ng one world government.
Anong one world government? Isa na lang ang maging hari. Kukontrol niya ang buong daigdig. Yun ang one world government. One church, one religion, one currency, one word na lang. Isa na lang. Sino yon? Yung sinasabi dito na tao ng sala, 666. Ang 666, tao po yun. Tao po yun. Revelation chapter 13, verse 16 up to 18, pakibasa. Tao yun. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 13, ang talata ay 16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Walang pinipiling tao. Kailangan mayaman, mahirap, marunong, walang pinag-aralan, lahat sila. Kailangan bigyan sila dito ng tatak, marka, sa kanang kamay o sa noo. Patuloy. Sa 17, at nang huwag makabili o makapagbili Huwag makapagbili o makapagbili. ang sino man, You cannot buy or sell. Sige. kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop Pangalan ng hayop. o bilang ng kanyang pangalan. Hayop yon, the best. May bilang kanyang pangalan. Patuloy. 18, dito'y may karunungan. May karunungan. Here is wisdom. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao. O isang tao, bilang ng isang tao, itong hayop, the best. Bilang ng isang tao. Sige. At ang kanyang bilang ay 666. Amen. 666, 36. Ito po'y ang tawag dito, son of perdition, anak ng kasamaan. Amen. Ito po'y ang tawag di sa Biblia, hayop, beast. At ito po'y marka ng tao. At itong tao, pagdating ng panahon, siya po'y upo sa templo. Binasa natin sa Silonian. At he exalt himself as God. At siya magkontrol ng buong daigdig. Itong 16 articles, mangyari na ito. Ngayon, dinadandahan na po tayo nila. Ngunit sa ating binasa sa Biblia, sa 2 Corinthians chapter 7 and 8, ngunit hindi pa rin sila makapag-penetrate ng tudo, kay mayroon pang pumipigil sa kanila. Walang iba ang kapangyarihan ng Diyos at Ebanghelyo. May totoong Kristiyano, totoong propeta ng Diyos na lalangin pa. Lumalaban tayo. Huwag tayong napipilitin. Dahil meron tayong kalayaan. Kaya sabi niya, mayroong pumipigil pa. Withhold it. Hindi pa mapahayag siya sa ating panahunan. Dahil mayroong pumipigil. Ang Kristiyanong totoo na nagpupuli sa Diyos. Kaya dito pa rin tayo. Malaya pa rin tayo sumamba. May salita ng Diyos na makapangyarihan. May propeta ng Diyos na nalangit. May Diyos na buhay na pumipigil. Mga minamahal, kahit anong ipit gawin nila, tayo malaya pa rin sumamba. Nakapagpuri pa rin tayo. Nakapagpalakpak pa rin tayo. Nakapag-travel pa rin tayo. Nakapagsigaw pa rin tayo. Nadama natin ang presensya ng Diyos. Nakapag-ulisaper pa rin tayo dahil ang salita ni Diyos totoo at buhay. Makapangyarihan, kasama natin ang Diyos. Lilisa lang ang ating kaligtasan, mga minamahal, ang pagbalik ng Diyos. Wala na tayo ibang kaligtasan sa lupa. Only ang pagbalik ng Diyos. Yun na lang. We have only one hope. The appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air. Wala na. Amen. Sabi ni Prince Lulong kanina,
Itong babae, halimaw, nakaupo ito sa gitna ng syudad. Yung beast na to na hayop, ito po'y galing ito sa pinakamalalom na lugar. Revelation chapter 17 verse 8, basahin natin. The best, yung hayop na naging tao, number niya ay tao, ito po'y nagmumula sa ilalim na kalalaluman ng lungag. Basahin natin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 17, ang talata ay 8. At ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na, at malapit nang umahon sa kalaliman. Kalaliman. At patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Yung hayop na tao na 666, nagmumula sa pinakamalalim. From the bottomless pit. Ano ba yung bottomless pit? Walang katapusan, ngalungag bungaw. Ano yun? Unsa na? Ha? Hindi nyo alam? Ha? Yung butas sa ilalim na walang kinutuban. Doon nagmumula yung hayop na tao na siya maghahari sa buong daigdig. 666. He came from the bottomless pit. Bottomless, bising walang katapusan, nalungag. Ano yon? Impyerno. Umakyat sa taas at became the son of perdition, anak ng kasamaan. Siya ang magbigay ng kasamaan sa buong daigdig. The son of perdition. He came out from the bottomless pit. Walang katapusan ng butas. Ano yun? Impyerno po yan. Aakyat siya sa lupa. Dayain ang tao sa buong daigdig with signs and wonders. Ang mga tao, para malinla nila ang mga tao na sila ay Diyos na tinuod pero hindi po siya magtagumpay. Kaya sabi ng gibasa sa Thessalonian, if it is coming, the working of Satan, wasakin siya ng ating bahal na Panginoon. Pagbalik ng Diyos, wasakin siya. Pero kailangan, dito sa lupa, wala na tayo. Dahil pagbalik ng Diyos, wasakin niya ang gawa ni Satanas sa lupa. Kailangan nada sa langit na po tayo. Dahil kasama tayo bababa ng Panginoon sa lupa. Wasakin niya ang gawa ni Satanas. Destroy all the work of Satan. Lahat na nagpatatak, yung mga hayop, mga tao nagkumbinsi niya, sila po'y wawasakin ng Diyos. Yun lang pong ating pinakatagumpay, mga minamahal. Kaya wala nang swerting tao tayo sa balat ng lupa. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Revelation, padauloy natin, 17. Revelation chapter 17, verse 2 up to 14. This is the explanation of the beast and the woman. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 17, ang talata ay 2 hanggang 14. Hanggang 14. Revelation chapter 17, verses 2 up to 14. Sa 2 hanggang 14. Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa. Yun, nagkaisa ang mga hari sa lupa sa kanya. At ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pagkikiapid. Kakiapid. 3. At ako'y kanyang dinalang na sa espiritu sa isang ilang. Ilang, disyerto. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. Dali lang, babae nakasakay, woman, she, nakasakay doon sa demonyo at napalibutan siya ng isang hayop na pula at puno ng mga pangalang namumusong. Puro blasphemy ang pangalan niya. Kaya yan ang gawa ng tao.
na may 7 ulo at 10 sungay. 7 ulo, mga minal, yun ang tawag na, malaman natin mamaya, the story of 7 hills. Sabi ni President Lulong kanina, yung 7 ulo, ito po'y 7 isla. Nakapaligid dito sa babae. Amen. At 10 sungay. Ang 10 sungay is 10 horns. Iyan ang napulong bansa, 10 nation, country, European country, nagkaisa sa kanya, nakiapid sa kanya, nagkaisa sila sa gawayang kasamaan. Ipatuloy natin muna. 4. At nararamtan ang babae ng kulay ubi at ng pula, O yan, mga tsutana la, ubi at pula. at nahihiyasan ng ginto at ng mahalagang bato at mga perlas. Grabe. Na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam Yun. at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pagkikiapid. Yun. Pag-apid, ginagawa ng kasungklang sa buong tao, sa buong daigdig. Ay puno yan doon ng kasamaan, pakiapid, yung syudad na yan. 5. At ang kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, Babylonia, Hiwaga. ina ng patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Tamo, ina ng patutot, yung babae. Anong patutot? Harlot. Kung sa Bisaya, mga bigaon. Amen? Harlot. Sila ang utol sa tanan. 6. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal. Babae. Lasing sa dugo sa mga banal. Pinapapatay nila eh. Sige. At sa dugo ng mga martir ni Jesus. Mga martir ni Jesus, mga apostoles sa unang panahon, mga propita. At nang aking makita ay siya'y nanggigilalas, ako ng malaking panggigilalas. 7. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nanggigilalas? Sabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae. Yun, sabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae. The mystery of the woman. At ng hayop na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. 8. At ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na, at malapit nang umahon sa kalaliman. Yun, malapit nang umahon sa kalaliman. Binasang natin sa Revelation 17:8, yung tao na hayop nagmumula sa ilalim ng kalaliman. Doon sumasakay ang babae nga patutot na buo naghigop ng dugo ng mga martir ni Kristo at mga Kristiyano. Nung malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan, perdisyon, ipahamak ang mong daigdig. At silang mga nananahan sa lupa ay nagigilangas. Nakita siya. Panayon. Tuloy. At patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay magigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Lahat hindi nakasulat sa aklat ng buhay, yung nagkaisa doon sa babae na yan, na patutot. Mula nang itatag ang sanglibutan, Wala pa. pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. 9. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Yun, karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na kinauupuan ng babae. Amen. Sa 10. At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal. Ang isa'y narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sangdaling panahon. 11. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring 8 at siya'y sa 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. Yun, sandali. Bara hindi kayo malibog. Itong sabing tao na to, hayop, ito po yung naghari sa Roma. Siyan sila. 7, 8, may last pa. Kaya hindi pa matapos-tapos. Maaring yung 8, katapusan. Baka yun ang itawag nilang matindi. Amen? Amen.
Ipatuloy mo muna para maliwanag. Sa 12, at ang 10 sungay na iyong nakita ay ang 10 hari 10 hari, nagkaisa. na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamalaang paghahari ng 1 oras na kasama ng hayop. So, in one day, bigyan sila ng power ng hayop. Magkaisa sila doon sa hayop at sa babae niyan. Magkaroon sila ng mag-unite sila. Silang mag-control ng world common market. Alam yung common market? Bigas, asukal, sabon, lahat ng pangailangan ng mong daigdig. Yun ang kontrolin nila. Nga para pilitin ang mga tao na makabili ka lang at makabaligya, you can buy or sell unless you have the mark of the 666. Tuloy. Sa 13, at ang mga ito ay ang mga may isang kaisipan. One mind lang sila. Nagkaisa, nag-unite, nag-conspired. At ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Yun, ibigay na tanan. Magsuporta sila doon sa hayop, sa tao na yun. 666. 14, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. Mag-iisa sila, lalaban sa kordero. Anong kordero? Ang mahal na Panginoon. At sila'y dadaigin ng kordero, Dadaigin sila ng Panginoon, kordero. sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Amen. Kasama yung pinili, tinawag, at tapat na nagdaig sa sanlibutan. Nga na-rapture, kasama natin ang Panginoon bababa. Lilipulin, wawasakin ng Diyos yung babae na syudad at yung hayop na 666. Hindi sila napanaig, nang daig pa rin ang ating Panginoon. Yung babae, that is the great city. Sulti ko siyang tinuod. Basahin nyo, tanan yung mapa, the story of the 7 hills. That is Rome. Doon nakatira yung mga papa. Iba-iba. Kaya may ikawala, ikapito, ikawalo, hindi pa siya. May darating pa talaga na pinaka-the worst. Nagkaisa yung 10 horns na European countries nagsuporta. Yung woman, yan pong great city. Yan ang natawag na Vatican City. Doon nakaupo ang 666, yung tao ng sala. Yun. Ano yun? Yun ang pinakahari nila dun. Pag bumibisita sa ibang bansa, humahalik ang tanan ng mga presidente sa kanyang kamay, sa kanyang singsing. Kaya nga naman, hari din siya. Spiritual leader nila. Yun po ang revelation sa Biblia. Ngunit, nung nagkaisa sila, wasakin ang buong daigdig, nagkaisa sila, bumaba ang Panginoon sa langit. Kasama yung tinawag mga pinili nakalabang sa lupa. Yung na-raptured na Kristiyano kasama sa langit, bababa ang Panginoon kasama yung mga balaan. Winasak sila ng Diyos, and this war shall make war with the lambs. And the Lamb shall overcome them, for He is Lord of lords, and God, and King of kings. They that are with Him are called. Kasama niya ang mga tinawag. Chosen, pinilit, people, tapat. Yan na lang pong ating pag-asa, mga minamahal. At anong gawin natin sa lupa, mangyari ang nakasulat sa Biblia. Mangyari at mangyari ito. Kaya nakasulat na 1985 pag iproklama na ni Papa Sikat, John Paul Sikat. 7, the first, the last, the 8, sila po yun. Iba-ibang puli sa nila doon. Uupo. The best. Halimaw, hayop, nga tao nga may 666. Nakaupo sa syudad. Ang syudad, yun ang Vatican City. Sinuyop lahat ang mga dugo ng mga martir, mga minamahal. Doon sila nakapo.
nakaupo. Nagkaisa ang mga 10 nations, European nations. Ngunit wala sila magtagumpay. Ang Panginoon natin pa rin ang nagtagumpay. No? Sabi, the King of Kings and they that are with Him are called. Ang kasama niya yung mga tinawag, chosen, pinili, faithful, mga tapat, na nadala, paglalin, pag-rapture. Kaya mga namahal, huwag na natin babaguhin ang isipan natin. Magpakabanal na tayo. Magsinsiro na tayo. Kaya ang lahat nangyari sa buong daigdig nakasulat na, at ito po'y mangyari at mangyari. At mangyari din ang pagbalik ng Diyos. Ito lang ang ating tanging pag-asa, isa lang. We have only one hope. Ang pagbalik ng Panginoon. Situit, mga kapatid, sa pagbalik ng Diyos, ang ating puso, isipan malinis. Gumagawa tayo ng may kabanalan, gumagawa tayo ng may katwiran. Hindi nalukop ng puro material ng bagay sa lupa, desire of the flesh. Kailangan ang desire natin para sa Diyos lamang, paglingkuran natin siya. Para pagbalik ng Panginoon, when the last time God will sound, babalik ang Diyos. Kasama tayo, kunin ng Panginoon sa lupa. Magmana tayo ng buhay na walang hanggan, mga pinili. Tinawag, pinili, tapat, kasama ng Panginoon, bababa sa lupa. Wasakin ang gawa ni Satanas. Sino tayong isama ng Diyos? Di tayo karapat-dapat. Marami tayong iniisip minsan. Marami tayong ambisyon sa buhay. Kasi malampasan natin ang gusto ng Diyos because of our fleshly ambition in life. Mga minamahal, ngayon araw na to, Holy Supper natin. Kung ano mang ginambisyon natin, lampas labaw sa Panginoon, pagsisihan muna natin ito. Lord, please, withhold my heart. Cleanse my heart. Purify my heart and mind. Gawin mo ako karapat-dapat nga magapartik si mong katawan. Mapatawad ang aking puso isipan. Ang banal mong dugo. Ikaisa mo ako si mong katawan, Lord. You changed my life, Lord. You know you really care for me. Hear my call. Hallelujah. Father, hear my call. When things seem so wrong, your presence makes me strong to face the trials. So I'll make a war. You changed my life, Lord. In my life, Lord. I know you really care. Hawakan mo kami linay si puso namin. Hallelujah. Father, hear my call. Singgit mo. When things seem so wrong, Uga ang puso mo. your presence makes me strong. Sikapin mo at ang mga to presensya. face the trials. Mapuspos kita na mas. So I'll make it go When I'm weak, you make me strong. You gave me strength. When I'm alone, When I'm lonely, you are there to you're to comfort me, Lord. When I feel down, When I feel down, you lifted me up. Jesus. When I am down, open up my eyes. Show me the way, Lord, Jesus. Balik ka mo. to be near you. Bakit na ito pasensya?
renew my strength. Father, you are Salamat, Lord. Salamat. teach me all the days of Salamat. my life. Salamat sa katotohanan. Panayan ko nga mga pangagod ka. Jesus. Salamat. Big Mr. Mga minamahal, ngayon, tinatakot tayo ng demonyo sa lupa. Di gamit itong baksin na to. Huwag tayo matakot, Diyos natin buhay. Bababa siya, wasakin ang gawa ng kahal. Pananakot lang ito ng kaaway. Sabi ng Biblia, hindi siya makapag-penetrate. Dahil mayroon pong lakas at kapangyarihan pumipigil. Ang salita Diyos ang kapangyarihan ng Diyos. Magpahayag man siya, wawasakin siya ng Panginoon. Babalikan muna tayo ng Diyos, kunin tayo sa lupa. Di tayo maghirap dito, dalhin tayo sa langit at bababa ang Panginoon. Kasama tayo mga pinili, tinawag tapat. Saksi tayong wasakin ng Diyos ang gawa ng kaaway. Kaya maglingkod tayong tapat. Sabi sa TV, kasama niyang tinawag, called, chosen, pinili, at faithful, tapat. Kaya maging tapat tayo. Maging sincero tayo. Upang makasama tayo sa tinawag, pinili at mga tapat. Kasama tayong kunin ng Panginoon. Dahil sa huwag tayo mag-absent sa gawain. Maging tapat tayo, faithful. Dan yung isama ng Diyos yung tinawag, pinili at faithful, tapat. Magbigay tayo, magpakabanal tayo. Dire-diretso tayo maglingkod. Ipokus natin, isipan natin sa Panginoon. Dito na tayo pinagpapala ng Diyos. Dito na itamang presensya ng Panginoon.
Silyado tayo ng Diyos. Hallelujah! Mga minamahal, awakan yung tinapay. Magkaisa tayo sa lawas ng Panginoon. Nadurog sa krus Kalbaryo so that we became one in His body. His body that broken for us. Sa oras to maging isa tayo sa Kanya. We'll become one in His body. Lord, patawarin mo kami. Linisin mo ng lubusan ang puso namin. Linisin mo, huwag mong tirahan ng hugyaw at dumi. Linisin mo. Gawin mong banal ang puso namin. Malinis. Patawarin mo kami. Kami maging tunay nga, maging partaker sa kalawas katawan mo. At yung banal nga dugo nga maghugas sa aming mga puso kasalanan. Hawakan yung tinapay pan. At sa nagapasalamat na siya, iyagitipig-tipig ang tinapay. At sinabi, kainin niyo ito. Ito aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Sa pag-alaala sa aking kainin natin ang katawan. Pan na to. Hawakan natin yung ubas. Simbolo sa dugo ng Panginoon. Lubusan maglinis sa mga puso natin nga nagkakasala. Hallelujah! Tapos sa hapunan, iyang kinuha ang kupa. At sinabi, ito ang kupa ng bago kong testamento. Sa aking dugo. Gawin niyo ito sa palagit inumin sa pag-alaala sa akin. Sing it, hallelujah. We glorify, exalt. We exalt the God, Jesus. We praise you, my God. We exalt the Lord. We glorify the Lord. We praise you, Lord. We worship you, Father. We praise you, Lord. We thank for the today for the love, for the mercy to us, Lord. Jesus, my Lord, my God, thank you so much for the love and mercy given to us, Father, Lord. For the forgiveness of our sins, for cleansing our sins, Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Jesus. Lord, linisin mo kami. Pangawakan mo kami. Ngas yung pagbalik makasama kami. Hindi kami maghirap sa lupa. Hallelujah! Jesus! Jesus! Thank you so much, Lord. Mga minamahal, abang damang-damang yung pagpatamis ka presensya, ilihans yung sarili nyo. Lahat tayo maglihans ang sarili natin. Opo, mala Panginoon, daw na't dalangin ng mala pastor, damang-dama pa namin yung presensya at kapangyarihan. Ano mang aming karamdaman, problema, kahirapang lisdanan, ibabang kapangyarihan mo. Pagalingin mo kapatid, natin si problema, palayan mo at mawibgas, view namin sa oras to. I bind the prop ng demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from thy children, divide to bless thy children, financially, physically, respectful, bless them, Lord, speak this strong, they prime at Lord, the most divine sa poverty in the life, Lord. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. To the first leading prayer, Holy Pastor, in Jesus' name, hallelujah. Palagpagan natin, Diyos, maminamahal. Maraming salamat.
Siyang pag-ibig, pasensya sa atin. Paminamahal. Tumayo tayo, maminamahal. Bayo kamot, nasingkasing ang pagsinggit. Halabas na! Halabas na! Halabas na! Mga minamahal, padayon tayo. Miyerkules, gawin na lang natin siguro ang Miyerkules natin 4 o'clock to 7:30. Okay lang ba? At least makahabol kayo mga matrabaho. Din yung Friday natin, ganon din. 3 o'clock pa rin hanggang 8 o'clock. Sino gusto mag-overnight? Yung tinodanay ba? Yung overnight ba nga sa una gimo ta, kanang alas 9 sa gabi, mo man alas 2, kinsay gusto ibayaw kamot? Kailangan majority vote. Sinong gusto overnight? Alas 9 sa gabi, hantod alas 2. Payaw lagi, tarong ba? Ubos. Isa'y gusto Friday service. 3 to 8. Di natin may mas ma-decide eh. Pero, i-decide na lang natin. Mga bisita, mga baguhan. Mag-overnight na lang tabalik. Sige. Alas 9 sa gabi, Biyernes, momenta alas 2 sa buntag. Amen? Ano na lang. So, next week, Friday, overnight na tayo. 9 sa gabi, Friday, momenta alas 2 sa buntag, Sabado. Oo, tama. Ang Wednesday na to, yun lang, gawin natin 4 to 7:30 na lang. Amen? Para at least tama-tama kayo. Sayo pa mangyapon ng 7:30. 4 to 7:30. Kasi pag 3 masyado maga, 6:30 lang eh. So, advance natin. 4 o'clock in the afternoon, Wednesday natin hanggang 7:30. Ganon pa rin yung style. Amen? Amen. Sige po. At yung mga mahal nga bisita, ibayaw kamot nyo. Ang Biblia, may upat ka reglamentong kaluwasan. Upat, paminaw mo, upat. Pagtuo, pag-inulsol, pangatlo, bautismo sa tubig sa ngalan. So may bautismuhan kita diya. Aron mapasaylo yung sala, maborn again kamo. Pang-upat, madawat yung bala ang Espiritu. Kanang manghilak pa dati, kurog, lami na kayo, tamis kayong presensya ng Diyos. Amen? So karon yung dawato ng Ginoo. Ipiyong mata nyo, sabat ka mo sa kong pangamuyo. Sabat. Amahan ko sa langit, sa ngalan ng Isus, Ginoo, salamat sa imong pulong akong dungog kining orasa. Ginusos, gidawat ko ikaw nga akong personal nga mangluluwas, Dios og hari sa akong kinabuhi, luwas ako Ginoo, patitibok kong banay. Isulat akong ngalan, sa libro sa kinabuhi, imo akong anak mong tinuod, sa kasing-kasing, si binuhatan o kamaturan, sa ngalan ni Isus, ang gadawat amen. Opo, Panginoon, salamat sa makatawan niya karon, pasayluwa sila, kaluwi sila, Panginoon, nga mga anak mo sa tinuod, nga sila muning sinugdanan, sila magpangalagad kanimo Ginoo, nga sila magpadayon, aron makamit nila yung langit pagabot sa adlaw, kang kalibutan na pagkalisod na. So, dangin mga pastor, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos man mahal. So, God bless you po, na may nakita daw na bautismuhan. May tubig ba na? Bert? Ha? Dagat na lang, doon naman dagat na may tasakyan nandiya. Ha? May rob kita nga ilis nga sanina. Ilisan yung sanina. May rob kita diya, baptismal rob. Sibo dito magdugay mo naman, magkuha ta sa atong special offering. Amala mo sa langit Diyos nga manasan Ginoo, salamat sa magatawa mo sa amin. Sa mag-isunan di nagsasawa magbigay ng mas special offering, ibalik mo na malimos sa mapalangin sa ila sa pangalan ni Jesus, sa dahil mga pastor. Amen. Praise the Lord. If you give unto the Lord, He will give some more to you. Much more to you. More to you. He will give unto the Lord. He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you. Much more to you. Much more to you. If you give unto
po. May namahal, kadyot lang pala. Sorry, mabuti may pahinumdum ka na to. Ano pala kay level 3 pamanggod kita. Kasi nagsabot kami sa pulis eh. May nagreklamo sa ato. Hindi pa ta pala pwede magbalik overnight. Pasensya na ka mo. Kaya base mo yan, pag mag-overnight ta, punta ta pulis. Ayaw sa muna. Mag-ano na, pag mga level 4, okay na yon. Hindi mo malisod tayo. Sorry po. So ang Friday natin, overnight na Friday service lang muna tayo. 3 o'clock sa hapon, Friday, mahumanta alas 8. Amen? Balik lang tayo. Nakalimut ko na pinuntan pa na ng pulis diri. Base mo niya, alam mo naman, maraming tsutso sa likod. Amen ba? So, okay po. Pag mag-level 4 na, saka na tayo. Amen? Balik natin sa normal. Tistisin na muna natin. Pero yung Wednesday na to, 4 to 7:30. Yung overnight natin, 3 to 8, masobra pagamay. Amen ba? So, yun na po. Base malimot ka mo ha. Ulitin ko po. Ang Friday natin, 3 to 8:30. Ano lang. Kung pinanggamutan ng 8 naman, pumalampas ang gamay. Pero ang ating Wednesday ta 4 o'clock ta namang sugod hanggang 7:30. Amen ba? O, yun na lang. Mag-amping ta kay Lisod karon. Level 3 pagyapon ng Cagayan de Oro. Amen ba? Manindong natatanan, nag-exponan. Salamat po. Ito yung pag-iusa. Wala na ba kita nalimtan? Wala na, no? Closing prayer na lang. Sige po. Atong tawagan. Na pa? Sabi, bahala na daw malit basta makaapas. Sabi naman ng pastor, better late than never. Amen? Di ba late? It is better late than never. Mas mayo na late ka lang kaysa wala gayon. Amen ba? So maning kamot lang. Kahit mag-abot mo diri, closing prayer na, praise the Lord. Is it better late than never? Iagin nyo lang si information and tayo sinupirin nyo. Pero pagpalain pa rin kayo ng pena. At nakita ng Diyos ang iyong pagpaningkamot. Amen ba? Nag-a-adjust kita sa kalibutan. Alam mo naman, nakasulat na sa articles nila yun eh. So, iba yung kamot nyo, mga muyo kita sa atong closing prayer. Manani, may pag-ampo kita, pag-aris sa mga bangko, may mga counseling po tayo, mga minamahal. Badir Alan Magallanes, pwede lang, pag-pray natin na itong closing prayer. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. God bless you. Malamang daw din pinagkaan ni Binyas. Nalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. O di kila mapapalang ang mas yung kaprihang pangalan. Mga Jesus, mahal na Panginoon. So, nandalangin sa aming mahal na Pastor, Willie Estrada, may mahal Panginoon. Sa araw na ito, mahal Panginoon, salamat, mahal sa pag-alala namin, mahal Panginoon, sa paghirap. Sa karoon, alang-alang sa aming kaligtasan, mahal maraming salamat, mahal Panginoon. Sa kagalagan, binibida mo sa amin, mahal Panginoon. Maraming salamat sa iyong matamis na presensya, mahal mamula pa sa umpisa, mahal Panginoon. Sa MC sa Diyos, sa sulim, salamat, mahal Panginoon, sa buhay na patutuo. Sa patuloy mo pag-iingat kanila, salamat sa lahat ng awitan, mga choirs, mahal Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, salamat, mahal Panginoon, bigyan sa pusong tapat. Magbagay ka sa tayo sa love, feeling, mahal Panginoon, higit sa lahat, mahal Panginoon. Sa iyo, bandal na sinitaan namin na pakinggan. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Mahal Panginoon, muli kami magpasalamat. Mahal Panginoon, ihatid mo sa mga payapa, dalang kagalakan sa inyong tahanan. Mahal Panginoon, sa mo talangin siya parehang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Alan, naglamanaway kita mahal. We love the Lord. Jesus loves you more. Yes, I love you.